Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Waldo. Ang kwentong bala ko pong ibahagi ay nangyari noong minsang kararating lang namin sa probinsya. Bali, noong mga panahong ito, Kuya Bari, ay ilang buwan pa lang na nakapanganak ang aking asawa. Napagpasyahan naming umuwi sa probinsya para doon na manirahan. Siya nga po pala, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Delia. Ayos lang kaya tayo kung doon tayo titira? Tanong ng aking asawa sa akin. Oo naman, bakit? Ano bang kinakabahala mo doon? Balik na tanong ko kay Delia. Napatitig siya sa akin ng mata sa mata. Kita ko ang pagkabahala sa mga mata niya, kaya muli akong napasabi. Aswang ba? Nababahala ka ba sa mga aswang sa ating lilipatan? Napatango ang aking asawa, kaya muli akong nagsalita. Nako, walang aswang doon. Takot ang mga aswang na pumunta sa baryo namin dahil tiyak nakakatayin sila ng mga tao doon. Sabi ko sa kanya. Napatango na lang ang aking asawa sa akin at pagkatapos ay napayakap. Basta, wag na wag mo kaming pababayaan doon ha. Sabi niya sa akin. Oo naman, hindi ko kayo papabayaan syempre no, kahit na ano pa ang mangyari. Wika ko sa kanya. Noong mga panahong iyon, naging buo ang aming pasya na lumipat sa probinsya. Nang araw ring iyon, niligpit namin ang aming mga gamit at saka nagpasya ng lumuwas patungo nga sa probinsya. Dahil hindi naman gaanong malayo ang aming probinsya, nakarating kami roon kinagabihan. Nagulat pa nga ang aking mga magulang dahil hindi raw nila inaakalang uuwi kami kahit gabi na. Oh, ba't nandito kayo? Ano ba naman kayo? Sana umaga na lang kayo umuwi dito. Naku, baka nahamugan na ang anak ninyo. Sabi ng aking ina. Ay, hindi naman po inay. Pinasuot namin siya ng sombrero para kahit papaano ay hindi siya mahamugan. Wika ko naman sa aking ina. Dahil nakaramdam kami ng pagod, sina nanay at tatay na muna ang siyang nagheli sa aming anak. Kaming dalawa naman ni Delia ay nagpa siyang magpahinga na muna. Noong nakahiga na kami sa loob ng silid, may kung ano akong naulinigan sa labas. Ano kaya yun? Parang may pusang naglalampungan ah. Sabi ko lang sa aking sarili. Lilingon pa sana ako upang sabihin iyon sa aking asawa. Subalit, mabilis na nakaidlip na siya. Dahil sa parang papalapit ng papalapit ang huni ng mga pusang naglalampungan, nagpa siya akong bumangon. Lumapit ako sa bintana at saka binuksan iyon ng bahagya. Nagmatsyag ako sa paligid at nang mapagtanto kong madilim ang paligid, isinara ko na lang iyon at saka pumunta sa sala kung saan naroroon ang aking mga magulang at ang aming sanggol ni Delia. Habang naglalakad ako patungo roon, narinig kong pumalahaw ng iyak ang aming anak. Kaya dali-dali akong tumungo roon. Noong naroroon na ako, ay napatanong ako kay nanay. Nay, ano po bang dahilan kung bakit umiiyak ang anak namin? Tanong ko sa kanya. Hindi ko nga alam eh. Bigla na lang itong umiyak. Noong nagsisimulang humiyaw ang mga pusang gala sa labas. Sabi ng aking ina. Oh sige, kunin mo na lang muna yung langis at papahiran ko ang tiyan nito. Baka masakit ang tiyan. Napatango lang ako sa aking ina at saka kinuha ang bote ng langis na kanyang itinuturo. Pagkabigay ko noon sa aking ina, napalingon ako kay tatay dahil nagwika ayon. Makamalamang hindi yan tunay na pusang gala. Paniguradong aswang yan, sabi niya sa akin.
Nagulat ako sa sinabi ng aking ama. Bahagya akong kinilabutan. Nabahala na rin ako sa aming anak, kaya tinanong ko ang aking mga magulang. Aswang po, ano po ang ating gagawin, tay? Dito na muna kayo. Titingnan ko muna sa labas kung anong meron. Kung pusa ba yan o kung ano. Para kasing nasa malapit na Wika nito sa akin. Bumaba sa aming bahay ang aking ama, dala ang kanyang flashlight at saka ang kanyang itak. Noong naroroon na siya, sumilip ako sa bintana. Nakita kong iniilawan ang kanyang paligid at saka napasigaw siya. Kung aswang ka, mas mabuti pang umalis ka na dahil hindi ako papayag na may gawin kang masama sa aking apo. Tandaan mo yan. Sigaw ng aking ama. Patuloy kaming nakakarinig ng iyaw ng mga pusang gala sa paligid. Paikot-ikot ito. Si tatay naman ay walang tigil sa pagmumura at saka pagsisigaw ng banta sa kung anumang nasa paligid. Habang patuloy ang ingay ng mga pusa,